na magandang pag-aaral natin ngayon, the love of Jesus touches. Kaya marami tayong mga kamay-kamay dyan sa entrance kanina. Nagpahipo ba kayo o umiwas nang dumadaan kayo? The love of Jesus touches, but not everybody gets touched. Not everybody knows how to be touched, or many people are uncomfortable being touched by Jesus' love. But the love of Jesus is love in action. And this is the essence of Christmas. Pag pinag-aaralan yung mga istorya ng Pasko, masyado tayong nagpo-focus sa mga kaganapan according to the Gospels when Jesus was born. But Jesus was born for a purpose. And this is the main theme of the birth of Jesus. Jesus was born to love and to make people know, experience the touch of God in heaven through Jesus' love. Dear God, we thank you that you are a touching God. And we like to be touched by you. Forgive us our sins, cleanse us, clarify our thoughts, enable us to understand a little bit more of your Son Jesus. Teach us to see your divinity, your deity in Him, so that through Him we may experience you, O Father. Lead us, teach us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Jewish life was governed by the laws and the prophets. Pag sinabing laws, yung mga books containing all the laws collected from their leaders, their patriarchs, and developed even by their priests. So, traditionally, the Israelites would have 10 commandments to obey and 613 more minor commandments called mitzvah. That should be very firmly established. Hindi nilabanan, kundi lalong pinairal ni Jesus ang kautusan. Matthew 5:17 to 18. Don't suppose that I came to do away with the law and the prophets. I did not come to do away with them, but to give them their full meaning. Heaven and earth may disappear, but I promise you that not even a period or comma will ever disappear from the law. Everything written in it must happen. So there was this question about, was Jesus pro or anti-law? So Jesus had to clarify that He came to fulfill the law, except that He came to give the law their full meaning. Ibig sabihin, hindi nagagagap ng mga tao yung kabuuan at kahulugan ng mga batas, mga kautusan. May kulang. Kaya dapat bigyan ni Lord ng kabuuan na kahulugan nito. Of course, you know that full is the opposite of empty or half full. So we can surmise that per Jesus' standards, the understanding of the people of God's law was either empty or half full. And He came to give it full meaning. Naturally, there will be tension in giving it full meaning, because a full meaning would have differences with a half meaning or an empty meaning. Kaya kailangan ng pangunawa at kailangan ng bukas na isip para maunawaan kung ano ang kahulugan ng sinasabi ni Lord na bibigyan niya ng buong kahulugan ang kautusan. But Jesus redefines, reinterprets, and reapplies all religious laws and teachings. So yung palang ibig sabihin niya ng bibigyan niya ng full meaning, bibigyan niya ng redefinition, reinterpretation, and reapplication. In other words, ang pagkaunawa at ang pag-a-apply ng mga tao nung araw sa mga kautusan ay kailangang iayos, kailangang i-adjust, kailangang i-update. Matthew 22:35 to 40. One of them was an expert of the Jewish law, so he tried to test Jesus by asking, Teacher, what is the most important commandment in the law? Jesus answered, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and most important commandment. The second is most important commandment is like this one, and it is love others as much as you love yourself. All the law of Moses and the book of the prophets are based on these two commandments. So sa dinami-rami pala ng commandments, 10
The Great Commandments and 630 mitzvots, sabi ni Lord, actually, dalawa lang ang utos. Una, pinakamahalaga, mahalin mo ang Diyos. Pangalawa, at susunod na mahalaga, mahalin mo ang kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi naman niya iniwan yung mahalin mo ang sarili mo, kaya huwag mo lang iwan yung iba. Mahalin mo rin tulad ng pagmamahal sa iyong sarili. At pag sinuri po natin yung pinatawag na 10 Commandments, talagang yung mga unang commandments doon ay tungkol sa ating relasyon sa Diyos at yung mga second part na puro relasyon natin sa kapwa-tao. Yun talaga yung kahulugan ng law. Huwag magpalito sa mga busisi, sa mga maliliit na bagay. Do not be confused with the tiny little bits of daily laws, and you will see the big picture that is really about loving God and loving fellow men as we love ourselves. This is what the law and the prophets are all about. But there was a problem that up to now is a problem. The law and the prophets, misunderstood, misapplied, could actually make people unloving. Kaya nga yung mga unloving people, especially religious people who are unloving, are actually propelled and energized by a verse or two. And they say, because of this verse, I have the license or the duty to be unkind to you because I have to implement this verse. So by Jesus' definition, an unkind and an unloving implementation of the law is breaking the spirit of the law, though it might seem to obey the letter of the law. So how does Jesus actualize and realize and demonstrate this love from, before, and above the law? Loving pala yung law pag tama ang pagkakaintindi at loving pala pagka tama ang application. Matthew 8:1-4. As Jesus came down the mountain, he was followed by large crowds. Suddenly a man with leprosy came and knelt in front of Jesus. He said, Lord, you have the power to make me well, if only you wanted to. Jesus put his hand on the man and said, I want to. Now you are well. At once the man's leprosy disappeared. Jesus told him, don't tell anyone about this, but go and show the priest that you are well. Then take a gift to the temple, just as Moses commanded, and everyone will know that you have been healed. Maraming tao ang sumusunod kay Jesus dahil nagiging sobrang nga siyang sikat. Gumagaling ang mga tao, nakakakain ng spiritual food, nararamdaman nila ang presensya ng Diyos sa langit sa pamamagitan ni Jesus. So napakarami mga tao, then a leper breaks the law and approaches Jesus. Bawal sa isang may ketong na makihalubilo sa mga walang ketong. Lalong-lalong bawal lumapit. Mathigpit ang pinag-uutos sa mga batas ng Israel na pagka ikay may ketong, malayo ka palang isinisigaw mo na sa mga tao, unclean, unclean, para lumayo sila sa'yo. At pag lumapit ka, pwede ka nilang batuhin para ka lumayo. Hindi pwede magsalita ang may ketong na hindi niya tatakpan ang kanyang ilong at bibig para hindi niya mahingahan o maihawa o marumihan ng kanyang kapwa. Malungkot ang buhay ng mga may ketong nun kasi iwinawalay ka sa iyong pamilya, sa komunidad. Itinitira kayo sa mga kuweba, sa mga maliliit na mga lugar na sama-sama yung mga may ketong doon, nag-aantay na lang mamatay. Leviticus 13:4. But if the affected area is white and only skin deep, and if the hair in it hasn't turned white, the priest will order you to stay away from everyone else for 7 days. So pag hindi naman talaga malala o hindi pa talagang talamak na leprosy, 7 days ka ihiwalay, isolation. Leviticus 13:46. As long as you have the disease, you are unclean and must live alone outside the camp. Malinaw. Numbers 5:2. Command the Israelites to send away from the camp anyone who has a defiling skin disease or a discharge of any kind, and who is ceremonially unclean because of a dead body. Ang mga Israelites, napakaraming phobia. Takot na takot sila magkasakit. Takot na takot silang mahawa sa may sakit. Takot na takot sila sa dugo. Marami silang mga kinakatakutan, not because they were holy or all-knowing, but precisely, like everyone else in ancient times, they had their own brands of ignorance as well. Even they were priests.
Hindi pa naman nila naiintindihan yung mga clinical truths about disease and its transmission. Pati hari nila, pag nagkaketong, et sa puwera sa lipunan, 2 Chronicles 26:21, King Uzziah had leprosy until the day he died. He lived in a separate house, leprous and banned from the temple of the Lord. Yun ang background nung lalaking biglang lumapit kay Jesus at sinabing may ketong siya at kung ibigin daw ni Jesus siya'y kayang pagalingin. Bakit siya lumapit? Because old laws never healed him. Old laws never gave him comfort, so he had to break away from the shadow of these laws that never worked in his behalf. And the leper declares solid faith in Jesus. He kneels before Jesus and he said, Lord, you have the power to make me well if only you wanted to. Amazingly, Jesus put his hand on the man and said, I want to. Now you are well. O dalawa na sila ngayong lawbreaker. Kung bawal lumapit ang may ketong sa kapwa-taong hindi ketongin, bawal namang hipuin ang walang ketong yung may ketong. So technically, Jesus here breaks the law. The law that he says he came to fulfill. The law that he would give full meaning to. From a simple approach, it looks like this is contradictory. Mukhang magkasalungat. Sabi niya, bubuuin niya ang pagsunod sa batas, pero at the same time, sa biglang tingin, parang nilalabag niya. But he wants to heal the man. So, ang ibig sabihin pala ng buong kahulugan tungkol ng mga batas sa mga may leprosy ay para ang tao ay mapabuti, gumaling, huwag nang dumami ang may sakit. Kaya may mga ganun. Pero, ngayon, meron siyang application na gagawin. To love, Jesus steps out of and beyond the limits of religious law. Dahil mas mataas sa kanya yung love. Sabi niya, ang pinakamahalagang commandment, love God and love your fellow men. So ngayon, mamahalin niya, iibigin niya ang taong ito at the expense of technically setting aside legalism. Jesus did not use or obey religious law to reject, to diminish, and to hurt people because of their health or illness. Kung naging ordinary lang siguro na Bible-based believers si Jesus, sasabihin niya, according to this verse, you should not approach me and I should not touch you, get away. Pero kabaliktaran, hindi ginamit ng Panginoong Jesus yung mga batas nila para paalisin, tanggihan, at biguin ng lalaking ito, isinaisang tabi ni Jesus sa mga batas para siya maging maibigin. And this is what he means by he is giving full meaning to the law, a meaning that is based on love. A method that is loving. And followers of Jesus are not to reject, diminish, or hurt people because those people are seen to break religious and ceremonial law in search of comfort or healing or life. Pag meron tayong kapwa na naghahanap ng buhay, ginhawa, kagalingan, at sa tingin natin ay meron na silang mga naiisang tabing, mga legalistang, mga tradisyon, kaugalian at mga relihiyosong batas, dapat sundin ang halimbawa ni Jesus. Ibigin muna ang taong ito, huwag pagkaitan dahil sa isang verse. Unahin siya, the well-being, the healing of a human being above religious legalism. Siyempre, that was very revolutionary, unheard of. It would shock the priests that had always promoted a literal reading, interpretation, and application of all the 613 mitzvahs